Isang panibagong testigo lumutang na inaasahang magdidiin sa mag-asawang nanakit umano sa kanilang kasambahay na si Bonita Baran. Ang kwento ng konduktor ng bus na sinakyan ni Baran pauwi ng Catanduanes, hindi detalye sa exclusive report ni John Consulta. Dumating sa tanggapan ng Public Attorney's Office linggo ng gabi ang 30 anyo sa si Eric Balkin, ang konduktor ng bus na sinakyan ni Bonita Baran, Cubao, pauwi ng Virac, Catanduanes. Sinamahan si Balkin ng isang membro ng CBCP Media Relations Group mula Bicol. Kwento ni Balkin kay Atty. Persida Acosta ng Public Attorney's Office o PAO dakong alas 2 ng hapon noong May 22 sa terminal ng Tautrasto sa Cubao nang lapitan daw siya ng isang singkit na lalaki at ibinilin ang isang pasaherong babae na nakaupo sa loob ng kanilang bus na may body number na 823-B dahil papuntang Virac, Catanduanes. Nakasuot daw noon ng malaking sunglasses at long sleeves na puti ang babae na namumutok sa maga ang mga labi at tila may sakit. Pagbili niya sa akin ng pasahero, ganito po. Sabi niya, "Boss, sir, itong pasaherong to, hindi na gaano nakakita. Pwede pa kesis to lang to pagdating sa Tabaco Pier." Tapos, sabi nung lalaki, sabi niya, sige, pagdating sa pier, Tabaco Pier, hingan mo na lang siya ng pera. May kasama kong babae. Bago po sila bumaba ng bus, sinabihan pa ko ng babae na, "Boss, ikaw na lang ang bahala sa kanya." Dagdag pa umano ng lalaki, "Pakikuha mo na lang ang pera sa kanya. May ibinigay kaming pamasahe niya." Maya-maya lang ay nilapitan din daw siya ng isang babae at sinabing, "Boss, ikaw nang bahala sa kanya." Sa kanilang mahigit 12 oras na biyahe papuntang Tabaco Port sa Albay, kapansin-pansin daw na walang kibo ang ibiniling pasahero na ni minsan ay di raw bumaba ng bus para pumunta sa palikuran o bumili ng pagkain. Makalipas ang mahigit isang buwan, laking gulat na lang daw ni Balkin nang makita sa balita na ang inalalayan pala niyang babae noon ay ang umunoy minaltratong kasambahay na si Bonita Baran at ang mga amo ay ang mga mismong nakausap niya bago sila bumiyahe pa Catanduanes na sina Reynold at Analiza Marza. Sa diaryo ko po kasi nakita na sabi ko nga yung lalaking yun ang negative mismo ng pasahero po sa bus. Ayon kay Atty. Persida Acosta, pinapatunayan lamang ng testimonya ng konduktor na hindi totoo ang paratang ng kampo ng mga marsan na ama ni Bonita ang nalakit sa kanya dahil bago pa ito umalis ng Manila ay bulag na ito at namaltrato. So bulag na si Bonita nang talagang ihatid nila. Bakit sinasabi nila kung saan pa nabulag ito si Bonita? Ang dami-dami nilang alibay, ang dami-dami lang sinisisi. Nagpasalamat naman si Bonita sa paglabas ni Balkin at umaasang mapapalakas ng kanyang pahayag ang kanyang kaso kontra sa mga marzan. Ayon pa kay Bonita, bago siya sinakay ng bus, sinuotan umano ng adult diaper ni Analiza at binili ng wag nang magbumaba ng bus dahil siguradong mawawala siya dahil sa kanyang kondisyon. Patuloy pa rin sinisikap ng GMA News na makuha ang panig ng mga marzan kaugnay sa paglutang ng isa pang testigo kontra sa kanilang kliyente. Para sa unang balita, John Consulta reporting.